Matapos ang ilang araw ng madugo at magiting na pakikipaglaban, tuluyan ng nabawi ng Great Sea ang kanilang lupain sa tulong ng isang mahiwagang indibidwal na tahimik na gumamit ng kanyang hindi maipaliwanag na kapangyarihan. Bagaman nagdiwang ang buong bansa, agad itong napalitan ng matinding takot dahil sa mga sumunod na kakaibang pangyayari. Dahil dito, ipinatupad ang nationwide curfew at isinailalim ang bansa sa mahigpit na wartime status, kung saan itinigil ang lahat ng biyahe palabas at tuluyang nahiwalay ang bansa sa mundo. Makikita ang pagdami ng mga patrol ng Special Forces at mga drone sa kalangitan, habang hinigpitin din ang pagbili ng mga pangunahing bilihin, isang eksenang nagpaalala sa lahat sa nagdaang pandemya. Nabalot ng mabigat na atmosfera ang paligid at naging mabilis ang pagkontrol sa mga conspiracy theory sa social media upang maiwasan ang kaguluhan at panghihimasok ng mga dayuhan. Sa gitna ng tensyong ito, isang binata ang nakatayo sa lungsod ng Wado at nagmamasid sa paligid ng may pag-aalinlangan. Pinagnilayan niya ang mabilis na rehabilitasyon ng mga komunidad na dati ay wasak dahil sa gyera, at inisip na hindi nga nagkamali ang marami sa pagbansag sa lugar na iyon bilang sentro ng teknolohiya. Itinuon ng binata ang kanyang atensyon sa kanyang pakay sa pamamagitan ng pag-uuto sa AI navigation ng kanyang telepono na ituro ang ruta patungo sa Dragon Sparrow Headquarters. Agad namang tumugon ang elektronikong boses na nakahanda na ang pinakamabilis na daan patungo sa command center. Sa loob ng ilang minuto, nakarating si Yihei sa tapat ng nasabing gusali. Pinagmasdan niya ito ng matagal habang iniisip kung bakit tila napakatahimik ng kanyang unang araw bilang intern. Pumasok siya sa loob ng may kampanteng kuryosidad at nagtungo sa workspace ng First Division. Paglabas ng elevator, bumungad sa kanya ang isang halos bakanteng opisina kung saan naririnig lamang ang mahinang tunog ng keyboard. Nang mapansin ang isang babaeng abala sa pagtatrabaho, nagpasya siyang batiin ito upang basagin ang katahimikan sa paligid. Lumingon si Linjo, isang empleyado ng Dragon Sparrow, nang marinig ang pagbati ng binata. Agad niyang natukoy ang espesyal na katayuan nito bilang estudyanteng mismong inirekomenda ng Dean ng Azure Dragon. Lumapit si Yihei at magalang na nagpakilala, na tinugunan naman ni Linjo ng may kagandahang loob. Niliwanag ng babae na isa lamang siyang ordinaryong kawani at hindi niya tatawaging senior ang binata dahil lamang sa rekomendasyon nito. Ipinakita niya ang nakalaang workstation para kay Yihei kung saan nakahanda na ang lahat ng kailangang dokumento bago mabilis na bumalik sa kanyang tambak na gawain, habang nagrereklamo na halos hindi na siya makahinga sa sobrang abala at binalaan ang binata na huwag siyang iistorbahin. Nang maingat na magtanong si Yihei kung bakit tila siya lang ang miyembro ng First Division na naroon, ipinaliwanag ni Linjo na ang kanilang sitwasyon ay kapwa malas at swerte. Bagaman buo pa ang kanilang hanay dahil nasa border sila noong sinalakay ang Wado, sa kanila naman na isalin ang lahat ng mabigat na responsibilidad mula sa ibang departamentong nawalan ng mga tauhan. Ibinahagi ni Linjo ang kanyang matinding pagod matapos ang mahigit 30 oras na walang tulog habang patuloy ang mabilis na pag-type sa kanyang keyboard. Dahil sa awa, lihim na naglagay si Yihei ng isang espesyal na substansya mula sa kanyang black-red energy sa kape ni Linjo upang makatulong sa pagpapasigla ng isip at pagbabawas ng stress. Malugod naman itong ininom ni Linjo habang tahimik na pinupuri ang kababaang loob at pagiging magalang ng binata. Sa gitna ng kanilang pananatili, umalangaw ang isang emergency alert sa buong campus dahil sa mga kaguluhan sa Southeast Triangle. Inanunsyo ang pangangailangan para sa karagdagang ACE operative upang makontrol ang lumalalang sitwasyon, na nagdulot ng matinding inis kay Linjo dahil sa abala sa kanyang oras ng pagkain. Habang nagmamadaling ipinapasa ni Linjo ang kanyang mga gawain kay Yihei, nagpresinta ang binata na siya na lamang ang pupunta sa mapanganib na misyon. Gayunpaman, mabilis itong tinanggihan ni Linjo at binigyang diin na ang pagiging inirekomendang estudyante ay hindi nangangahulugang sapat na ang kanyang lakas para sa gayong panganib. Mahigpit niyang binalaan ang freshman na huwag pilitin ang sarili at makinig na lamang sa kanyang payo upang manatiling ligtas. Dahil sa pagod na makipagtalo, tinanong na lamang ni Yihei ang kanyang senior kung wala ba itong tiwala sa kanyang kakayahan. Naguluhan si Linjo sa tinura ng binata, ngunit bigla siyang nakalanghap ng isang napakabangong amoy na naging dahilan ng biglaang pagbabago ng kanyang paningin. Natagpuan na lamang ng babae ang kanyang sarili sa loob ng isang tila canteen kung saan nakahain ang lahat ng kanyang mga paboritong putahe. Sa sobrang tuwa at gulat, hindi napigilan ni Linjo na purihin ang binata at bansagan itong isang dalubhasa sa paglikha ng mga ilusyon, habang hinahangaan din ang kagwapuhan ng kanyang junior.
Mapagkumbabang tumugon si Hihei na hindi siya isang dalubhasa at sinamantala lamang niya ang matinding pagkapagod ng babae upang magtagumpay ang kanyang ginawa. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Linjo na ang mga ace operative na katulad niya ay may espesyal na pagsasanay laban sa mga hipnotismo, kaya ang kakayahan ni Hihei na pasukin ang kanyang isip at malaman ang kanyang mga personal na paborito ay patunay ng pambihirang lakas na hihigit pa sa mga ordinaryong mandirigma. Sa kabila ng paghanga sa talento ng binata, nanindigan pa rin si Linjo na hindi niya ito maaaring payagang umalis dahil sa bigat ng responsibilidad kung sakaling mapahamak ang isang pambihirang henyong tulad nito. Habang patuloy sa pagsasalita si Linjo, hindi niya napansin na tahimik na palang nakaalis si Hihei sa silid. Bagaman ninas ang babae sa katigasan ng ulo ng binata, agad din itong napalitan ng matinding emosyon nang makita ang iniwan nitong tonic sa mesa at isang maikling sulat na nagpapaalala sa kanya na magpahinga para sa kanyang kalusugan. Naantig ang damdamin ni Linjo sa ipinakitang pag-aalaga ni Hihei, hanggang sa mapangiti na lamang siya at aminin sa kanyang sarili ang namumuong pagkagusto sa kanyang gwapong junior. Ang hangganan sa pagitan ng Great Sea at ng lupaing tinatawag na Southeast Triangle, isang rehiyong matagal nang kilala sa pagiging komplikado, sensitibong seguridad, at mga hindi inaasahang kaguluhan. Sa isang maalikabok na kalsadang punong-puno ng mga tao at sasakyan, walang tigil ang busina ng mga motor sa gitna ng siksikan. Sa maingay at magulong tagpong iyon, pilit na umuusad ang isang luma at karag-karag na bus. Dito nagpanggap si Hihei bilang isang ordinaryong lalaking nasa 30 edad, tahimik na nakaupo habang bumabagtas ang bus patungo sa border ng Southeast Triangle. Pinili niyang magtago sa dilim upang palihim na mag-imbestiga at tuntunin ang ugat ng mga nangyayaring gulo. Nang humahalimuyak na ang masangsang na amoy sa loob ng masikip na sasakyan, napabuntong hininga na lang si Hihei at sarkastikong sinabi sa sarili na napakasariwan naman ang amoy ng lugar. Mabuti na lamang at kaya niyang pigilan ang kanyang paghinga at balutin ang kanyang katawan ng isang hindi nakikitang kalasag. Kung hindi, baka hindi na niya nakayanan ang baho. Ayon sa bagong impormasyong ipinadala, ang tatlong natitirang aces ay agad na naghiwa-hiwalay sa mga lungsod na malapit sa border dahil sa urgent na sitwasyon, upang direktang supulan at alisin ang mga pinuno ng riot. Gayunpaman, ang mga tao rito ay mga tao-tauhan lamang ng isang nakatagong puwersa. Kapag napatay ang isa, may papalit lang na iba. Kaya naman, ang lahat ng ginagawa nila ay pansamantala lamang at hindi umaabot sa totoong ugat ng problema dahil lantad na ang pagkakakilanlan ng tatlong aces. Pinili ni Hihei na kumilos ng palihim, sinusundan ng mga pahiwatig upang mahanap ang tunay na utak sa likod nito. Alam niyang para matapos ang kaguluhan, kailangang pitasin ang mismong ugat nito. Habang umuusad ang lumang bus sa maalikabok na daan, biglang isang three-wheel truck ang mabilis na humarurot at walang pasabing hamarang sa daraanan nito. Napilitang magpreno ng malakas ang driver at galit na sumigaw sa bintana para murahin ang nangahas na hamarang. Isang lalaki ang tumalon pababa mula sa truck, naka-brushback ang blonde na buhok, puno ng tato ang katawan, at maraming suot na burloloy. Bakas sa kanyang kilos ang kaiabangan at halatang masama ang intensyon. Tiningnan niya ang driver ng may malamig at matatalim na mata, at sa isang paos ngunit nagbabantang tinig, iniutos niyang buksan agad ang pinto, na tila ba sinumang tumanggi ay makakatikim ng lupit. Nang makilala ng driver ang mukha ng nagsalita, namutla siya sa takot, nanginginig ang kanyang mga labi at hindi siya makapagsalita. Tuluyan nang huminto ang bus. Casual na samampa ang dalawang lalaki, at agad na binalot ng tensyon ang loob ng sasakyan. Naghari ang kaba sa mga pasahero, at ang driver naman ay hindi na nangahas na gumalaw sa takot na mabugbog doon mismo. Bahagyang napakunot no si Hihei. Sa isip niya, matagal nang itinuturing na ligtas ang Great Sea, at maging ang mga border area nito ay dati namang payapa. Ang katotohanang nagagawa ng mga lalaking ito na kumilos ng hayagan ay nangangahulugang mayroon silang malakas na backer sa likuran. Humarap ang lalaking may itim na buhok, nagkukunwaring kalmado, at malakas na isinigaw na hindi sila masasamang tao. Kapal mukha pang ang tinawag ang kanilang mga sarili na mabubuting mamamayan na naroon para sa isang matuwid na layunin. Pagkatapos ay nagkunwari siyang nagpaparaya sa blonde at ilang beses na pinuri ang kanyang boss, sabay deklara na wala silang intensyong mang-hold up, hinihiling lang nila na makiisa ang lahat ng pasahero sa kanilang munting pakiusap. Subalit dahil sa matinding takot, ang mga pasahero sa harapan ay nagtulakan patungo sa dulo para iwasan ang dalawa, kaya nagkaroon ng kaguluhan at siksikan kung saan aksidenteng naipit si Hihei sa gitna.
Sa sobrang sikip, tila lalamunan na siya ng dami ng tao, tinutulak-tulak siya hanggang sa halos hindi na siya makahinga. Napilitan siyang sumingit sa maliliit na puwang, habang sa loob-loob niya ay nagrereklamo na dahil maging ang kanyang kakayahang pigilin ang paghinga ay abot na sa limitasyon. Nang makitang patuloy na umaatres ang mga tao, galit at nananakot na sumigaw ang lalaking may itim na buhok. Muli niyang iginiit na mabuti siyang tao habang nagbabantang iwagayway ang kanyang espada at tagaing ang sinumang gagawa pa ng isang hakbang. Habang ang atmosfera sa loob ng bus ay kasing igting ng isang bagting na malapit ng maputol, biglang may mga bagong sakay na sumampa sa lumang bus, dahilan upang mas lalong maging sakal ang sitwasyon. Dalawang matatangkad at maskuladong lalaki, na halos magkamukha maliban sa kanilang gupit, ang pumasok na may aura ng mga taong sanay sa pagpapatahimik ng iba, ipinakilala nila ang kanilang mga sarili bilang mga professional tattoo artist. Agad na naging malamig at seryoso ang kanyang tingin, at bumaba ang kanyang boses sa isang nagbabantang tono habang idinedeklara na ang lahat ng nasa loob ng bus, anuman ang edad o kasarian, ay dapat sumunod sa mga utos na ibibigay niya. Sa gitna ng pagkairita, binuksan niya ang kanyang damit para ipakita ang payat niyang dibdib na may matingkad na pulang tato ng isang palasong tumagos dito. Pagkatapos, na parang taong nawawala sa sarili, pinilit niya ang lahat ng pasahero na magpalagay ng kaparehong tato. Ang simbolo sa kanyang dibdib ay kamukhang-kamukha ng marka ng isang underground organization. Ang pagpilit sa mga inosenteng tao na magkaroon ng ganoong tato ay nagdulot ng hinala sa marami kung ano ba talaga ang tunay na motibo sa likod nito. Habang tahimik na nagmamasid mula sa dilim, agad na nakilala ni Yihei ang tato mula sa ipinakita sa kanya ni Noah kanina. Halos sigurado na siya na ang mga taong ito ay gumagamit ng dahas para pilitin ang mga sibilyan na sumapi sa kanilang grupo. Sa gitna ng nakakasakal na atmosperang iyon, isang matandang lalaki sa likuran ang hindi na nakatiis sa kanilang kayabangan. Nanginginig siyang tumayo at itinuro sila, sabay sigaw na sila ay mga traidor, walang hiya sa kanilang mga ninuno, at hindi iniisip ang magiging kahihinatnan ng kanilang ginagawa. Hindi pa man natatapos ang matanda, mabilis na sumugod ang goons na may itim na buhok ng walang pag-aalinlangan. Humugot siya ng espada sa isang iglap at sumigaw ng may balak pumatay, tinatanong ang matanda kung naghahanap ba ito ng kamatayan. Sa kanyang baluktot na isipan, ang sinumang mga ahas na kumontra sa organisasyon ay dapat parusahan. Nagmistula siyang baliw na uhaw sa dugo, habang isinisigaw na siya mismo ang tatabos sa matigas ang ulong matanda. Biglang may tumalsik na matingkad na pulang dugo sa hangin, na ikinagulat ng lahat ng naroon. Totoong ang iwinasiwas niya ang espada, pero hindi inaasahang kumanan ang talim at nahiwa ang braso ng kanyang blonde na boss. Nang makita ang dugo, namutla at napatigil ang lalaking may itim na buhok, habang nauuto sa takot. Nagnitngit sa galit ang blonde na boss, nanlilisik at mabangis ang mga mata habang umaatungal at inakusahan siyang nagbabalak ng pagtatraidor. Ang balak lang niya ay ang matanda, pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, kumana ng talim at nasugatan ang boss. Naging abo ang kulay ng mukha ng lalaki, nanginginig ang buong katawan at labis na pinagpapawisan. Tarantang iginiit niya na hindi niya iyon sinasadya at hindi niya maintindihan kung bakit gumalaw ang kanyang braso na tila may kumokontrol dito. Bagamat mababaw lang ang sugat, nawalan na ng pasensya ang boss at malamig na sinenyasan ang dalawang malalaking lalaki sa likuran niya na tapusin na agad ang kasamahan, kahit pa nakaluhod na ito at paulit-ulit na nanunumpa na wala siyang kasalanan. Habang sumisigaw siya sa desperasyon na inosente siya, sumugod ang dalawang dambuhala at binugbog siya ng walang awa. Ang kanyang mga hiyaw at pagsusumamo para sa tulong ay bumalot sa hangin habang tinitiis niya ang bugbog at pilit na kinukumbinsi ang lahat na hindi siya nagtaksil. Ang tunog ng mga suntok at hiyawan ay pumuno sa loob ng masikip na bus. Walang nag-akala na ang payat na lalaking may itim na buhok ay lalaban ng ganoon katindi. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang dalawang pangunahing tauhan ng boss ay tumba. Maging ang boss ay napatitig ng hindi makapaniwala, hindi matanggap ang kanyang nakikita. Galit na nagmura ang boss, ngunit may namumuong kaba sa loob niya. Pinagmasdan niya ang binata ng may mas matinding pag-iingat, at atubiling inamin sa sarili na ang batang ito ay hindi ordinaryong kalaban. Pagkatapos, sumigaw ang boss para pasugurin ang lahat ng kanyang mga tauhan. Ang iba, na armado ng mga pamalo at mabibigat na armas, ay malinaw na may layuning patayin siya at hindi na hayaang makatakas pa. Nagpanik ang mga pasahero habang nauwi sa riot ang gulo. Ang mga sigaw para sa saklolo at mga ungol ng sakit ay lalong nagpabigat at nagpatindi sa takot sa loob ng sasakyan.
Bago pa man hamupa ang mga pagsigaw, ang mga tauhan ay isa-isang tumatalsik palabas sa pinto ng bus. Ang kanilang malalaking katawan ay bumabangga sa gilid ng sasakyan, dahilan upang yumayanig ito ng malakas at mauwi sa hindi inaasahang kaguluhan ang sanay ordinaryong biyahe. Nang kumalma ang paligid, laking gulat ng lahat nang makitang napatumba ng payat na lalaki ang lahat ng dambuhalang goons, kahit na siya mismo ay sugatan at nanginginig ang mga binti sa sakit. Nabahira ng dugo ng mga miyembro ng gang ang sahig. Ang mga pasahero ay napaatras sa takot, habang ang lalaki naman ay patuloy na nagrereklamo na ang kanyang mga kamay at daliri ay tila mababali na sa sobrang sakit. Hindi pa kailanman nakita ng boss ang lalaking ito na nagpakita ng ganoong katinding lakas. Sa sobrang gulat, nauutol na nagtanong ang boss kung taga saan ba talaga ang lalaking ito. Nanginginig na iginiit ng lalaki na siya pa rin naman ang dati niyang sarili at walang nagbago, ngunit ang kanyang katawan ay kumikilos na tila may sariling isip habang nagbubulong siya ng mga paliwanag. Sa isang nakakalitong galaw, biglang dinakmo ng kanyang kamay ang mukha ng boss. Agad-agad, hinawakan niya ang ulo nito at kinaladkad palabas ng bus. Sa kabila ng mga mura at pagpupumiglas ng boss, kinaladkad niya ito sa kalsada patungo sa isang nakaparadang pribadong sasakyan sa malapit, habang patuloy na dumadaing na wala na siyang kontrol sa sarili niyang katawan. Habang hinihila ang boss paalis, pilit pa rin niyang sinasabi na isa lamang itong malaking pagkakamali. Gayunpaman, malamig na pinwersa ng kanyang mga kamay ang boss papasok sa kotse. Pagkatapos ay sumakay siya sa driver's seat at mabilis na humarurot palayo sa pinangyarihan. Noong una, tila persigido ang mga lalaking iyon na makipag-away sa mga binatang may tato. Pero sa huli, nagbugbugan lang sila at magkasamang umalis. Naglabasan ng ulo ang mga pasahero sa bintana, nagbubulungan at litong-lito sa mga kaganapan. Sa loob ng bus, naging usap-usapan ang payat na binata na mag-isang nagpabagsak sa mga dambuhala, isang bagay na walang sinumang nag-akalang mangyayari. Nakaupo ang dalawang panggulo sa loob ng isang karag-karag na kotse habang dahan-daang bumabagtas sa mabatong daan. Sa bawat lubak ay yumuyugyug ng malakas ang buong sasakyan, na tila ba anumang oras ay magkakalas-kalas ang mga piyesa nito, isang kaawa-awang tanawin. Nagmamaneho ang tauhang may itim na buhok na putlang-putla ang mukha. May mga itim at pulang galame na lumalabas sa kanyang bibig, na nangingisay sa nakakasulasok na paraan at nagpapatayo ng balahibo ng sinumang makakakita. Namimilipit ang kanyang mukha sa sakit at hindi niya mapigilan ang paglabas ng mahihinang daing. Sa likurang upuan, unti-unti nang napagtatanto ng blonde na boss na may hindi tama. Nakikita niyang nanginginig ang kanyang tauhan na tila ba may kumokontrol dito. Namuo ang hinala sa kanyang isipan, sigurado siyang may nakatagong puwersa na siyang nagpapatakbo ng lahat. Paano pa nga ba biglang magkakaroon ng lalaking iyon ng ganoong klaseng pambihirang lakas? Dahil nararamdaman ang nakakatakot na presensya mula sa lalaking nasa tabi niya, hindi na siya nagmatapang at agad na nagpakumbaba. Naging labis ang paggalang sa kanyang kilos at lumambot ang kanyang pananalita. Nagsusumamong patawarin na lang siya at huwag patayin. Nananatiling nakaupo si Hihe na tila nagninilay-nilay, tuwid ang pagkakadekwatro at ang mga kamay ay bumubuo ng mga sagradong simbolo gaya ng isang tunay na asetiko. Kalmado at mabagal ang kanyang pananalita, ngunit ang bawat tanong tungkol sa kung sino ang nasa likod nila, kung saan galing ang pondo, at kung nasaan ang kanilang mga kuta ay may dalang mabigat na pressure na nagpapatakot sa sinumang nakikinig. Ang kalmado ngunit nakakapangilabot na kilos ni Hihe ay nagdulot ng matinding kaba sa blonde na lalaki. Paulit-ulit siyang bumubuo ng mga senaryo sa kanyang isip, natatakot siya na baka ang taong ito ay isang lihim na sugo ng mga recruiter ng makapangyarihang Lower Dragon. Kapag inamin niya ang lahat, baka hantingin siya ng organisasyon. Pero kung mananatili siyang tahimik, kamatayan naman ang naghihintay sa kanya. Matapos ang mahabang pag-aalinlangan, pinili niya ang isang desperadong hakbang na unang sumalakay. Inisip niya na ang pagdikit kay Hihe ang tanging maliit na pagkakataon niya upang makatakas. Dahan-daang tumutungo ang lumang sasakyan patungo sa gilid ng isang matarik na bangin. Bagamat hindi mabilis, hindi nagbago ang direksyon ng mga gulong. Ang lalaking may itim na buhok, na tila isang papet na nakatali sa mga kwerdas, ay hindi mapigilan ang sarili sa pagmamaniho pasulong. Sa isang mababa at malamig na tono, kalmadong idineklara ni Hihe na ang lalaking nasa harap niya ay nakarating na sa kanyang huling sandali. Ang mga itim at pulang galame ay mahigpit na pumulupot sa katawan ng blonde na lalaki, na kumakawag sa harap ng kanyang mga mata na tila ba anumang oras ay lalamunan siya nito.
Sa tindi ng panik, nanginig siya at sumigaw na sinabi na niya ang buong katotohanan. Ngumiti lang ng bahagya si Yihei at nangut siya, sinabing masyadong mabilis ito kung magsalita kaya hindi niya narinig ng malinaw. Pagkatapos, diretsahan niyang inanunsyo na siya na mismo ang papasok sa mga alaala ng lalaki upang kumpirmahin ang lahat. Sa isang iglap, bumaon ang mga galame na iyon sa kanyang mukha. Dahil hindi makagalaw, tanging pag-atungal at pagsigaw na lang ang nagawa niya, sinasabing si Yihei ay bahagi ng Lower Dragon Group kaya hindi siya dapat patayin nito. Ngunit ang kanyang mga hiyaw ay nauwi lang sa kawalan. Sa paratang na iyon, ngumisi lamang si Yihei nang may paghamak. Tahasan niyang isiniwalat na siya ay isang sugo at idineklara ang kanyang sarili bilang ang mapangahas na Demon King. Ang buong katawan niya ay balot ng mga itim at pulang galamay, na tila isang anyong halimaw na namimilipit sa dilim. Nang maayos na ang lahat, kalmadong bumaba si Yihei na tila ba walang nangyari. Huminga siya ng malalim. Isang pakiramdam ng kaginhawaan ang bumalot sa kanya. Sa kanyang likuran, lalong lumaki ang mga galamay at tumindi ang kanyang aura, na nagpapakitang lalong lumalakas ang kanyang kapangyarihan. Kumalat ang dambuhalang mga galamay upang balutin ang buong kotse, hinihigpitan ang bawat sulok ng walang iniiwang puwang. Sa hitsura ni Yihei, tila siya ay isang higanting pusit sa anyong tao. Biglang nagliwanag ng matindi ang mga bagong kumpol ng ilaw, na nagpakita ng ganap na bagong anyo ng sasakyan na may mas sophisticado at modernong lighting system. Mula sa tumpok ng kakarag-karag na bakal, nagbagong anyo ang kotse tungo sa isang makintab na itim at pulang supercar na naglalabas ng matinding aura ng kapangyarihan. Nang matapos ang transformasyon, dahan-dahang lumingon si Yihei upang hangaan ang kanyang ginawa. Pagkabukas ng pinto, marahan siyang pumasok sa loob ng marangyang interior. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang pagkamangha sa bawat detalyeng naroon, mula sa dekalidad na balat ng upuan hanggang sa mga advanced na control systems. Ang isang supercar na ganito kalupit ay siguradong magpapahanga sa kahit na sino. Ang sasakyan ay mayroong AI system na tinatawag na NUA. Sa sandaling umupo siya sa driver's seat, nagliwanag ang dashboard at inanunsyo ang pag-activate nito. Tumungo siya ng may kasiyahan at kalmadong kinumpirma na natukoy na niya ang susunod na target na dapat ayusin. Nang walang pag-aalinlangan, inutusan niya ang navigation na itakda ang ruta patungong Trans City at humiling ng isang kumpletong fake identity file. Gaganap siya bilang isang mayamang young master mula sa isang tanyag na samahan ng mga mangangalakal. Biglang umatungal ang makina na tila isang mekanikal na halimaw na pinakawalan, habang malamig na kinumpirma ng electronics na natanggap at agad na isinasagawa ang utos. Inapakan niya ang accelerator hanggang sagad. Humaharurot ang kotse patungo sa gilid ng isang malalim na bangin sa bundok sa bilis na nakakapangilabot panuurin. Bagamat malawak ang kalsada sa harap, ang dulo nito ay hinarangan ng isang matarik na talampas, isang natural na balakid na tila hindi kayang lampasan. Ngunit lalo pa niyang binilisan, at ang kotse ay biglang kumapit sa pader ng talampas at umakyat ng halos patayo sa napakakinis na paraan. Ang hindi makatutuhanang tanawing iyon ay bunga lamang ng teknolohiyang lampas sa imahinasyon. Sa totoong mundo, tiyak na kamatayan ang kahihinatnan nito. Biglang nagbago ang takbo ng kwento, inilalayo ang mga manunood mula sa naunang eksena patungo sa isa pang lugar sa loob ng Southeast Triangle. Sa loob ng isang selyado at soundproof na silid, tatlong figure ang tahimik na nag-uusap tungkol sa kanilang mga plano. Ang lalaki sa gitna na may hawak na baso ng alak ay nagpahayag na ang naganap na pagsalakay sa Wado ay isang gintong pagkakataon para sa organisasyong Bloodthorn upang umangat, at nagpahiwatig pa ang mga pinuno sa rehiyon na makikipagtulungan sila upang harapin ang Xia Dynasty. Puno ng kay-abangan, naniniwala siyang ang pagsasamantala sa kaguluhan sa border ay maaaring magsilbing mitya ng mas malalaki pang pag-aaklas. Gayunpaman, dahil sa kasalukuyang magulong sitwasyon sa politika, ang kanyang mga plano ay hindi pa nagbubunga. Iminungkahi ng lalaking maitim ang balat na humanap ng paraan upang makalapit sa isang mataas na opisyal sa loob ng Xia Dynasty, ngunit inamin niyang ang depensa ng mga ito ay sadyang napakahigpit at halos walang butas. Sumingit ang babaeng may makintab at blonde na buhok, at iginiit na ang kasalukuyang sitwasyon ay isang pagkakataong isang beses lang sa 1,000 taon na hindi nila dapat palampasin. Binanggit niya si Young Master Yi, isang tanyag na mayamang playboy na walang pakundangan kung gamasta. Siya ang bunsong anak ng chairman ng isang dambuhalang kumpanya sa pananalapi, ang maimpluwensyang tao na nais nilang malapitan. Binigyang diin niya na si Master Yi ay namumuhay sa luho, malupit, at may mga kakaibang pagnanasa na lampas sa normal na pamantayan,
mas malala pa raw sa mga kilalang manyakas. Tumungo ang lalaking maitim ang balat at sinabing perpekto si Yi, na tila isang nakahandang patibong. Sa kabila ng panganib, nagpasya silang sumugal sa pamamagitan ng pagpapadala muna ng magmamanman. Kuminang ang mga mata ng babae sa matinding pananabik. Naniniwala siyang ang mga taong may baluktot na pag-iisip lamang ang tunay na makakakilala at makakaintindi sa isa't isa. Matapos ang pag-iisip, nagpasya ang pinuno ng grupo na siya mismo ang pupunta sa Chengcheng City upang makipagkita at lumapit kay Young Master Yi. Nagbago muli ang eksena pabalik sa Chengcheng City, isang bayan sa hangganan ng Xia Dynasty. Sa mga kamay ni Yi ay ang mga dokumento na nagdedetalye sa tatlong miyembro ng Bloodthorn, sina Jeff, Kenny, at Sultana, mga pangalang kilabot sa pagtataksil at may madidilim na reputasyon sa ilalim ng mundo. Habang nakaupo sa tuktok ng isang mataas na estatwa, tinuya niya ang pangalang Bloodthorn bilang masyadong gasgas, at nagbiro na kung gagawin itong Liangshan Swamp ay mas magiging kahanga-hanga itong pakinggan. Sa ibaba, sabay-sabay na nagulat ang mga controlled na monghe na inaasahang darating ang tatlong target ngayong araw. Nang marinig iyon, kuminang ang interes sa kanyang mga mata. Kalmado niyang hinusgahan na kapag lumitaw na ang tatlo, susundan niya ang mga ito upang mabuwag ang buong organisasyon ng Bloodthorn, habang iniisip na ang paglapit sa kanya ay tila kusa nilang pagpapasok sa kapahamakan. Matapos magsalita, maingat niyang isinuot ang isang maskara upang itago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Sa pangunahing kalsada ng Chen City, isang maputlang dilaw na taxi ang humaharurot sa gitna ng madalang na trapiko. Walang tigil ang busina nito na bumabasag sa katahimikan ng paligid, isang matinis at paulit-ulit na beep-beep-beep ang sabi ng jeep, beep, beep-beep-beep, na tila ba may nagmamadali sa loob o nagbibigay ng babala tungkol sa isang hindi pangkaraniwang pangyayari. Dalawang lalaki ang nasa loob ng sasakyan. Humithit ng malalim ang driver, at bumalot ang puting usok sa kanyang malamig na mukha. Sa malapitang tingin, makikilalang sila sina Kenny at Jeff. Kinumpirma ni Jeff ang lokasyon at nagtanong kung ang simbahan ba sa labas ng Chen City ang kanilang main base. Maikli ngunit seryosong sumagot si Kenny na iyon ang lokal na kuta ng organisasyon. Sa upuan sa likod, tahimik na nagmamasid si Sultana habang bumibiyahe kasama ang dalawa. Nang marinig ang tungkol sa kuta at tagpuan, mahina siyang nagtanong na tila nanunubok, kung ano ang tingin nila sa Chen City ngayong nakarating na sila rito. Bahagyang itiningala ni Kenny ang kanyang ulo, ang kanyang tingin ay malamig at walang pakialam. Bumaba ang kanyang boses na puno ng malinaw na paghamak. Para sa kanya, ang Chen City ay isang maliit, atresado, at walang kwentang lugar na walang kahit isang martial master na karapat-dapat sa kanyang atensyon. Dahil sa kabagutan ng lugar na ito, maging ang organisasyong Dragon Sparrow ay hindi nagtalaga ng maraming tauhan dito. Bakas sa kanyang mukha ang kawalan ng interes sa misyon. Habang patuloy na tumatakbo ang taxi, biglang naging aligaga si Kenny nang makaramdam ng panganib. Sinyalesan niya si Jeff na dahan-dahanin ang takbo, at bumagal nga ang sasakyan sa kalye. Kumunot ang noo ni Kenny at sinabing simula nang pumasok sila sa lungsod, nararamdaman niyang may maraming matang nakatingin na nakasunod sa kanila. Higit pa roon, ang mga taong naglalakad sa paligid ay pakiramdam niya ay may kakaiba. Seryosong ipinagpatuloy ni Kenny ang pagsasalita. Napansin niyang ang tibok ng puso ng mga tao sa paligid ay hindi natural ang pagiging kalmado. Base sa kanyang karanasan, ang isang normal na tao ay hindi kayang panatilihin ang ganoong katatag na physiology sa loob ng mahabang oras, lalo na sa isang mataong kalye. Patunay ito na hindi sila normal. Matapos marinig ito, nagkatinginan ng sandali sina Jeff at Kenny. Nagbago ang kanilang ekspresyon, bagaman walang nagsalita. Sa katahimikang iyon, kapwa nila naunawaan, may isang hindi nakikitang panganib na dahan daw ang pumipigil sa kanila na makapunta sa kuta sa paligid ng kanilang sasakyan. Nang walang pag-aalinlangan, sagad na inapakan ni Jeff ang gas. Umungol ang makina at humarurot ang taxi ng napakabilis, iniiwan ang mga mapagmatsyag na tingin. Sumigaw si Jeff ng utos na agad silang umurong, isang palatandaan na ang sitwasyon ay hindi na nila kontrolado. Ang taxi ay mabilis na lumiit sa malayo hanggang sa dulo ng kalsada. Kahit nakalayo na sila, may dalawang figure pa ring nakatayo at tahimik na nakamasid. Nakapangangilabot ang tanawin, ang kanilang kawalan ng galaw sa gitna ng kalye ay tila hindi galing sa mundong ito. Ang pagtitig ng malapitan sa mukha ng dalawang iyon ay sapat na upang kilabutan ang sinuman. Hindi na tao ang kanilang mga ekspresyon. Ang kanilang mga ngiti ay hangkag at tila kontrolado ng isang hindi nakikitang puwersa.
Naglalabas ng demonyong pulang liwanag ang kanilang mga mata, malalim at malamig. Mula sa kanilang mga lalamunan ay lumalabas ang matitinis at paos na halakhak, gaya ng mga demonyong tumatawa sa takip silim, sadyang nakapangangilabot pakinggan. Matapos makalayo ng husto sa kakaibang kalyeng iyon, bumagal ang takbo ng taxi at gumulong sa isang tahimik na kalsada. Bahagyang gumawa ng tensyon sa loob ng sasakyan. Nagsalita si Jeff mula sa driver's seat. Bagamat maingat pa rin, sinabi niyang hindi naman masama ang maging praning, ngunit naisip niya kung masyado lang ba silang nagre-react dahil mahigit 30 milya na ang layo nila sa Chen City, sapat na distansya para makaligtas sa anumang banta. Sinulyapan ni Jeff ang salamin patungo sa likuran. Nag-iisip siyang nangatwiran na kung ang kuta ng organisasyon sa Chen City ay nakompromiso na talaga, dapat ay kumalat na ang balita. Sa lawak ng kanilang koneksyon, imposible namang wala silang marinig na kahit anong chismis o babala. Sa likuran, nakasandal si Sultana habang marahang sapo ang kanyang noo. Bakas sa kanyang mukha ang pagod at sakit ng ulo, habang nakakunot ang kanyang mga kilay. Napabuntong hininga siya at sinabing marahil ay masyado lang siyang tensyonado kaya nakakaisip ng mga masasamang pangitain. Naalala niya ang tangkang pag-abot sa Grandmaster level 1 taon na ang nakalilipas, nabigo siya roon at nag-iwan ito ng matinding bakas sa kanyang sikolohiya. Dahan-daang ipinagpatuloy ni Sultana na sa gitna ng pagsubok niyang iyon na maabot ang martial realm, kung saan ang kanyang isipan ay humipo sa pagitan ng buhay at kamatayan, saglit siyang nakakita ng isang kakaibang imahe, ang sarili niyang kamatayan sa hinaharap. Sa eksenang iyon, nang siya ay bumagsak, nakita niyang nakahandusay din sa tabi niya ang mga bangkay ni na Jeff at Kenny. Dahil dito, hula niya ay baka sabay-sabay na magtatapos ang kanilang tadhana sa isang misyon. Pagkatapos niyang magsalita, parang sisabog ang loob ng sasakyan. Hinampas ni Jeff ang manibela sa tindi ng galit. Sumigaw siya kung bakit ngayon lang ipinaalam sa kanila ang ganoon kaseryosong bagay. Si Kenny na nasa tabi niya ay ganoon din ang puot, habang nagmumura, idineklara niyang kung nalaman lang niya ang tungkol sa pangitain ng kanilang sabay-sabay na kamatayan, tinanggihan na sana niya ang misyong ito kahit papilitin siya. Dahil sa matinding pambabatikos, wala nang nagawa si Sultana kundi ang yumuko na lamang. Ibinulong niyang ang agos ng tadhana ay mahirap labanan at kung ano ang nakatakda ay malamang na mangyayari, maaga man o huli. Gayunpaman, naniniwala siyang hindi pa dumarating ang oras na iyon ngayong araw at may pagkakataon pa silang baguhin o iantala ang resulta. Ipinagpatuloy niya ang paglalarawan sa imaheng nakita niya. Sa pangitaing iyon, ang paligid ay nababalot ng isang madilim at malungkot na kagubatan. Misensi ng mga dahon at ang mga sanga ay tila matatalas na kuko na nakalahad, na nagbibigay ng impresyong ang buong gubat ay isang dambuhalang halimaw na handang lamonin ng biktima nito. Sa puntong iyon, naging seryoso ang mukha ni Sultana. Bumaba ang kanyang boses at naging mabagal ang pananalita. Itinuro niya na ang kasalukuyang paligid ay malayong-malayo sa kanyang pangitain. Nasa isang bakanteng kalsada sila kung saan walang makikitang makapal na kakahuyan, kahit isang puno ay wala. Patuloy ang takbo ng taxi. Habang nagpapatuloy ang mainit na pagtatalo sa loob, isang mapanghamong boses ang umalangaw-ngaw, inaamin na maaaring may tadhana nga, ngunit tumatangging magpasakop dito. Malakas niyang idineklara na kahit kailanganin niyang kalabanan ang langit at lupa, babaguhin niya ang sarili niyang kapalaran, dahil ang buhay niya ay sa kanya at hindi sa langit. Gayunpaman, habang nagtatalo ang tatlo tungkol sa tadhana at sa hinaharap, hindi nila alam na may isang itim at pulang parang galami ang nakakapit sa katawan ng taxi. Ang kakaibang nilalang na ito ay tahimik na nakadikit sa sasakyan na tila isang buhay na bugging device, tahimik na itinatala ang bawat salita ng kanilang usapan. Bigla na lamang, isang malabong figure ang lumitaw sa bubong ng tumatakbong taxi. Nakatayo siya roon na parang isang maltong walang timbang, kumakaway ang kanyang kapa habang naglalabas ng isang nakapanlalamig at mapanganib na aura. Yumuko siya at dahan-dahang itinuon ang kanyang kamay sa hood ng sasakyan, isang kalmadong galaw na nagkukubli ng hindi mabatid na balak. Agad na may nabuong kumikinang na pulang orb at mabilis na lumiwanag sa daliri ni Yihei. Ang liwanag nito ay kasing glapot ng sariwang dugo at naglalabas ng nakapangangilabot na yanig. Kalmado niyang ipinaliwanag na ang kanyang mga YH cells ay maaari na ngayong maghiwalay, lumaki ng mag-isa bilang isang ganap na anyo, at magdala pa ng kanyang kamalayan. Gamit ang kapangyarihan ng Sacred Wood at ng mga plant cells ng Star Pillar Emperor Godzilla, ang nilalang na ito ay kayang gamitin ang kanyang buong lakas, tinawag niya itong Ultimate Shedding Physician. Sa sandaling iyon,
Ang buwan sa itaas ay biglang lumaki ng hindi normal, na tila bumababa patungo sa lupa. Ang malamig at puting liwanag nito ay bumahas sa paligid, binalot ang buong lugar sa isang nakasisilaw ngunit nakakasakal na liwanag. Samantala, patuloy ang takbo ng taxi sa madilim na kalsada, walang kamalay-malay sa nakatatakot na pagbabago sa itaas. Isang tinig ang umalingaw na parang isang sinaunang mantra. Ang pagbaba ng Crimson Black Forest Sea. Ang pagsilang ng Black Red Forest Sea. Sa isang iglap, mga agos ng madilim na pulang enerhiya ang bumulusok mula sa dambuhalang buwan. Naglalabas ang mga ito ng madilim at nakakasakal na aura, na nagpalapot sa hangin na tila ba pinipitpit ng isang hindi nakikitang puwersa. Sa isang kisap mata, ang matigas na aspalto ay naging libu-libong dambuhalang ugat na nagpupumiglas at sumusulpot mula sa lupa. Ang espasyo sa paligid ay napilipit na tila pinunit, at ang mga batas ng pisika ay tila tuluyang nabaligtad. Ang mabilis na taxi ay tumalsik patagilid at paulit-ulit na hamampas sa mga ugat na kasing tigas ng bakal. Naiupi ang katawan nito at nayanig ng malakas. Nang magawa nilang tumingin sa unahan, isang higanting nilalang ang nakatayo at humaharang sa daan. Ang mga mata nito ay nagliliyab ng matindi, nakatitig sa target nito nang may malamig at mamamatay taong tingin. Ang anyo nito ay tila pinagtagni-tagning makapangyarihang halimaw, na parang binuo mula sa pinakamababangis na asensya ng kalikasan. Pagkatapos, dahan-daw ang lumitaw si Hihei, ang kanyang boses ay matatag at umaalingaw-ngaw sa gitna ng kaguluhan. Kalmado niyang iginiit na ang tadhana ay hindi permanente at maaaring mabago kung may sapat na kapangyarihan. Nakatayo si Hihei nang may pagmamalaki sa likod ng higanteng halimaw. Ang katawan nito ay umaabot ng walang hanggan, na tila isang muling nabuhay na dragon na hinubog ng likas na kalikasan. Ang anyo nito ay gawa sa naglalakihang mga ugat na magkakaugnay, at ang mga kaliskis nito ay nagbabagang pulang dahon. Sa likod nito, nakatayo siya ng may poise na parang isang monarka, at malamig na idineklara na ang karapatang magpasya sa tadhana ay hindi pag-aari ng langit o ng lupa, kundi sa kanya. Dahil sa impact, tumalsik si Sultana palabas ng sasakyan at malakas na bumagsak sa lupa. Napaluhod siya, tumitingala sa eksena ng may katatakutan. Isang pigil na iyak ang kumawala sa kanya nang mapagtanto niyang ito na ang imaheng nakita niya sa kanyang pangitain ng kamatayan. Dumating na nga ba ang itinakdang sandali? Matapos ang ilang sandali ng pagkagulantang, dahan-dahan niyang inilingon ang kanyang paningin sa gilid, hinahanap ang anumang tanda ng kanyang dalawang kasamahan sa gitna ng kaguluhan. Ang taxi ay napilipit at binalot ng mga ugat na parang mga kadena. Si Kenny ay nakasubsob sa basag na bintana, ang kanyang ulo at balikat ay nakalabas, nakulong at hindi makagalaw sa gitna ng naiuping bakal. Kaawa-awa ang hitsura ni Kenny, duguan at hingalo. Basang-basa siya ng dugo, hindi lang ang sa kanya kundi pati ang kay Jeff na wala nang kagalaw-galaw sa driver's seat. Habang nanginginig na inaabot ang kamay mula sa wasak na sasakyan, pilit niyang binigkas ang pangalan ni Sultana. Sa isang mahina at basag na boses, iniulat niyang patay na si Jeff at nagmakaawang iligtas siya mula sa impyernong iyon. Nang bumaling ang tingin kay Jeff, isang kilabot ang gumapang sa gulugod ng sinuman. Ang kanyang katawan ay hindi na kumikilos, naninigas na parang isang batong walang buhay. Nakanganga ang kanyang bibig, tila naging permanente na ang ekspresyon ng paghihirap sa kanyang huling sandali. Lugmok siya sa madilim na dugo na namuuna sa kanyang damit at balat, dulot ng malupit na puwersa ng mga ugat na dumurog sa kanyang katawan. Ang kalunos-lunos na tanawing iyon ay tila isang kadena na sumasakal sa puso ni Sultana. Mabilis ang kabog ng kanyang dibdib at hindi maganda ang kanyang paghinga. Sa tindi ng panik, sumigaw siya sa desperasyon, iginiit na walang sinuman ang makakatakas sa guhit ng tadhana. Para sa kanya, ang kamatayan ay nakatalaga na at hindi na matatakasan. Dahil nakulong sa nayuping bakal at pakiramdam niya ay tuluyan na siyang pinabayaan, nagpadala si Kenny sa bulag na galit. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa na may halong puot, nagpakawala siya ng mga bastos na mura. Basag ang kanyang boses dahil sa sakit at takot. Ang kanyang walang tigil na pagmumura ay pagpapakita ng kanyang matinding pagkamuhi sa dumarating na kamatayan. Habang umaalingaw pa ang kanyang huling mga mura, malupit na tinuldukan ang tadhana ni Kenny. Dalawang dambuhalang ugat ang pumitpit mula sa magkabilang panig, dinurog ang kanyang katawan ng walang pag-aalinlangan. Ang dati ng wasak na kotse ay tuluyang nagkalure-lure. Sa sandaling iyon, ang lahat ay naging isang nakasisilaw na kislap ng liwanag, kasabay ng matitinding spark sa gitna ng gabi. Sa harap ng nagaganap na trahedya,
tuluyang bumigay si Sultana. Bumagsak siya sa malamig na lupa, tila naubusan ng lakas ang kanyang buong katawan. Nanginginig ang kanyang mga labi habang ibinubulong ang kawalan ng pag-asa, inaamin na ang tadhana ay hindi na mababago. Sa kanyang isip, ang kapalaran ay itinakda na, at walang sino man ang makalalaban dito. Sa gitna ng kaguluhan, si Hiei ay kalmadong nakaupo sa tuktok ng dragon na nilalang. Dahan-daang ibinaba ng halimaw ang dambuhala nitong mukha malapit kay Sultana. Sa sobrang lapit nito, hindi na nakakuha ng pagkakataong kumilos ang babae. Nang inig siya ng husto at napasandal na lamang sa matinding takot. Sa sandaling iyon, tila isinuko na ni Sultana ang lahat ng paglaban. Naunawaan niyang nasa harap na niya ang kamatayan. Hindi na siya nagpupumiglas, ipinikit na lamang niya ang kanyang mga mata at kumuha ng huling hininga habang inihahanda ang sarili sa pagtawid. Ngunit sa isang iglap, muling damilat ang mga mata ni Sultana. Isang makapangyarihang aura ang bumalot sa kanya, napakalapot at napakabigat na sapat na upang siya ay magulat. Sa kaibuturan niya, napasinghap siya sa matindi at masangsang na hiningang papalapit sa kanya. Sa dulo ng daliri ni Hiei, isang patak ng malapot na itim na likido ang nabuo at dahan-daang nahulog. Ang kulay nito ay kasing dilim ng namuong kadiliman, na may dalang nakapangangilabot na aura. Itinaas ni Hiei ang kanyang kamay, hinahayaang ang itim na dugo ay sumabit sa dulo ng kanyang kuko sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Dahan-dahan niya itong inilapit sa harap ni Sultana. Ang bawat kalkuladong galaw niya ay puno ng awtoridad. Matatag at malamig ang kanyang boses habang ipinapaalala sa babae na ang tadhana nito ay nasa kanyang mga kamay, at pagkatapos ay nag-alok ng isang malupit na pagpipilian. Ang mamatay bilang isang ordinaryong tao, o isuko ang kaluluwa at katawan sa kanya para sa pagkakataong patuloy na mabuhay. Dahan-dahan na tumutulo ang dugo mula sa dulo ng daliri ni Hiei. Sa gitna ng tensyon, marahan at maautoridad siyang nagsalita, gusto mo bang panatilihin ang iyong pagkatao at tanggapin ang kamatayan, o isuko ang iyong kaluluwa at katawan sa akin kapalit ng pagkakataong mabuhay? Nang walang pag-aalinlangan, agad na lumapit si Sultana, yumuko, at sinipsip ang nagdurugong daliri ni Hiei sa kanyang mga labi. Ang kanyang kilos ay tila sanay na at walang bahid ng pag-aalinlangan, na parabang bihasa na siya sa ganitong mga sitwasyon. Mula sa kanyang mga mata hanggang sa kanyang galaw, ipinakita niya ang pagsunod at lubos na pagkukusa, isang palatandaan na hinubog na siya ng malupit na mundong kanyang kinabibilangan. Patuloy na sumisipsip si Sultana sa daliri ni Hiei na tila ba ito ang kanyang huling pag-asa sa buhay. Sa gitna ng kanyang pagkataranta, paulit-ulit siyang bumubulong sa desperasyon, gusto kong mabuhay. Gusto ko talagang mabuhay. Nang makita ito, bahagya lamang kumunot ang noo ni Hiei, iniwas ang kanyang malamig na tingin, at nagbitiw ng isang matabang na komento na tila ba nararamdaman niyang isa lamang siyang hindi kinakailangang extra sa dulang ito ng pagpapanatili ng buhay. Sa sumunod na sandali, nanlaki ang mga mata ni Sultana habang nagliliyab ang isang malaimpyernong pulang liwanag sa kanyang mga balintataw. Nagsimula siyang makaramdam ng isang kakaibang kapangyarihan na dumadaloy sa loob niya, matindi at nakapangangilabot, nanunuot sa kanyang laman at mga ugat. Malinaw na ito ang reaksyon sa direktang paglamon sa dugo ni Hiei. Ilang segundo ang lumipas, tila nawalan na ng kontrol si Sultana. Nanginginig ng husto ang kanyang buong katawan, at ang kanyang paghinga ay naging mabilis at magulo. Bigla siyang napabalikwas, ngunit agad ding natambo ng patihaya, na tila ba ang kanyang katawan ay hindi na sa kanya. Ang malansang amoy ng dugo ay humalo sa hangin at ang kanyang boses ay napalitan ng nakapangangilabot na alulong, gaya ng isang nilalang na sumasailalim sa isang masakit na transformation. Mula nang madampi ang kanyang labi sa dugo sa kuko ni Hiei, nagmistulang wala na sa sarili si Sultana. Nagulo ang kanyang isipan, naging hangkag ang kanyang tingin, at ang kanyang katawan ay dumanas ng mga kakaiba at hindi maipaliwanag na pagbabago. Tila nakakulong siya sa isang nakatatakot na halusinasyon na siya lamang ang nakakakita, at ang tanging nagagawa niya ay magpakawala ng mga ligas na ungol na kapwa nakapangangilabot at nakakaawa. Maging si Hiei ay bahagyang nagulat. Sinulyapan niya ang babae at malamig na nag-obserba. Sakam, ang balak ko lang ay bigyan ka ng normal na bloodline para maging tau-tauhan sa Bloodthorn. Hindi ko inakalang sipsipin mo ang napakaraming dugo. Kung hindi mo yan makakayanan at sumabog ka dahil sa kapangyarihan, kakailanganin kong gamitin ang black-red biomass para gumawa ng isang bagong nilalang na papalit sa iyo. Sa isa sa mga braso ni Sultana, nagsimulang tumubo ang makapal na itim na kaliskis, matigas at parang metal ang anyo.
Naglalabas ang mga ito ng init na nagpapainit ng husto sa hangin sa paligid. Mula sa kanyang dibdib, isang makapal na itim at demonyong aura ang patuloy na kumakalat na tila hininga ng isang sinaunang halimaw. Ang kanyang katawan ay nabalot ng mga armored scales na nagpapaalala kay Godzilla, na bumubuo sa isang makapangyarihan at nakatatakot na anyo. Isang ganap na bagong sultana ang isinilang. Nakasuot siya ng scale armor na parang isang halimaw. Ang kanyang mga paa at kamay ay balot ng matitigas at matatalas na depensa. Isang itim at pulang enerhiya ang pumipintig mula sa kanya, puno ng hangaring pumatay, habang ang kanyang lalamunan ay naglalabas ng malalalim at nagbabantang ungol. Nang makita ang transformasyon, namangha si Yihei na nagawang makibagay ni Sultana ng ganoon kabilis. Ang pagtanggap sa ganoong katinding kapangyarihan ay higit pa sa kanyang inaasahan, halos imposible itong mangyari. Pagkasabi nito, idinikit niya ang dulo ng kanyang daliri sa gitna ng noo ni Sultana. Sa pagkakataong ito, ang layunin ni Yihei ay pasukin ang mga alaala nito para sa impormasyon, wika niya sa mababang boses. Tingnan natin kung anong klaseng organisasyon ba talaga ang Bloodthorn. Sa isang iglap, natipon ni Yihei ang mga mahahalagang imahe at datos mula sa mga alaala ni Sultana. Pagkabitaw ng kanyang kamay, kalmado niyang sinabi, kaya pala, ang inyong pinuno ay nagtatago sa isang submarino sa kailaliman ng karagatan. Matapos suriin ang lahat, bahagyang tumungo si Yihei at nagbulong habang nagkakalkula. Wings, konektado rin ba ito sa Southeast Triangle? Maaari kayang hindi lang ito isang maliit na paksyon na nagbabalak mag-akles. Sa puntong iyon, nagsalita na si Sultana. Ganap na nagbago ang kanyang tono. Hindi ko na siya Panginoon, aking mahal na hari. Simula ngayon, ikaw na ang Panginoon ng aking kaluluwa. Pagkasabi nito, agad na lumuhod si Sultana sa harap ni Yihei, puno ng paggalang at walang pag-aalinlangan. Nasiyahan si Yihei sa walang pasubaling pagsuko nito. Pinagmasdan niya ang kanyang bagong likha ng may kasiyahan at tumango. Napakabuti, magaling. Pagkatapos, itinaas niya ang dalawang kamay sa tapat ng kanyang dibdib at pinagkiskas ang kanyang mga palad. Mula sa mga puwang ng kanyang mga daliri, ang mga itim at pulang material ay namuo sa maliliit na tila bolang masa, na parang maliliit na suso habang dahan-daang nalalaglag. Nang tumama sa lupa ang mga baluktot na bolang iyon, naglabas ang mga ito ng hindi maipaliwanag na nakapangangilabot na enerhiya. Sa oras na humipo ang mga ito sa sahig, gamulong ang mga ito sa lahat ng direksyon, nagkakalat na parang mga binhing may dalang misteryosong kapangyarihan na naghihintay na ma-activate. Sa isang saglit, ang maliliit na bolang iyon ay nagsimulang magbago, ang bawat isa ay nagbukas at naging isang ganap na replika ni Yihei. Ang bawat suso ay katumbas na ngayon ng isang buhay na individual, nakapareho ng kanyang hitsura at aura. Hindi nagtagal, napuno ang lugar ng mga cloned bodies. Humarap si Yihei kay Sultana at malamig na nag-utos. Pamunuan mo ang 15 piling mandirigmang ito upang lipulin ang lahat ng kuta ng Bloodthorn sa Great Sea at ubusin ang mga pinuno ng rebelyon na sinanay mo. Pagbalik ko mula sa Southeast Triangle, ayaw ko nang makarinig ng anumang gulo. Agad na yumuko ng mababa si Sultana at bamulong, opo, bilang tanda ng ganap na pagsunod. Hindi na siya nangahas na magsalita pa, baka sa kanyang mukha ang pag-iingat at ang bahid ng takot sa autoridad ni Yihei. Nang bahagyang idilat ni Sultana ang kanyang mga mata at tumingin sa unahan, napansin niya ang isang malambot na liwanag na tumatama sa kanyang katawan, isang ningning na nagdulot sa kanya ng panandaliang pagkagulat. Sa mismong harap niya ay nakabiti ng isang dambuhalang buwan sa langit. Ang liwanag nito ay napakaningning at ganda, na hindi pa niya nakita kailanman. Hindi pa nakita ni Sultana ang buwan ng ganoon kalinaw at kalapit, at nauutol siya sa pagkamangha. Sa loob ng sumunod na 2 linggo, lahat ng kaguluhang sumiklab sa kahabaan ng katimugang hangganan ng Great Sea ay biglang naglaho, na tila ba hindi kailanman nangyari. Mabilis na naibalik ang kaayusan sa lipunan, at naging matatag ang lahat hanggang sa puntong naramdaman ng mga tao na tila nagbalik ang pinakaluwalhating panahon ng dakilang dinastiyang Xia, kung saan halos wala nang nagaganap na krimen. Gayunpaman, sa likod ng mapayapang tabing na iyon, tanging ang mga pulis lamang ang nakakaalam ng katotohanan. Isang misteryosong death squad na mandirigma na may nakapangangilabot na kapangyarihan ang tahimik na humahunting sa mga nanggugulo at mga dayuhang especially iya, at tinatapos sila sa dilim. Halos araw-araw, nakakatanggap ang presinto ng isang kakaibang hindi nagpakilalang liham, maikli ngunit malinaw, na nagtuturo sa kanila sa mga lokasyon kung saan kukunin ang mga bangkay na hindi pa man lang lumalamig.
Tumungo tayo sa malawak na karagatan kung saan ang anino ni Yihei ay nakalutang sa himpapawid. Ang kanyang nag-iisang anyo ay kitang-kita sa gitna ng walang katapusang dagat. Sa sandaling iyon, ginamit ni Yihei ang kanyang life field upang palawakin ang kanyang pandama at aiskan ang malalim na dagat sa ibaba. Habang naghahanap ng mga target, tahimik siyang nagkalkula. Ang hindi agad pagkakita sa submarino sa paraang ito ay nauunawaan niya. Maging ang mga modernong coastal defense ay hindi sila matunten, na nagpapatunay na ang paraan ng pagtatago ng kaaway ay sadyang napakasopistikado, parang mga dagang nagtatago sa dilim. Gayunpaman, simula nang lumitaw siya, lahat ng mga Moro Army trainees ay isa-isang nilipol, at hindi mabilang na mga daga sa anino ang nawalis. Sa pag-iisip nito, naging malamig at nakamamatay ang tingin ni Yihei. Hindi kayo exception. Sa mga salitang iyon, nagpakawala si Yihei ng nuclear energy mula sa kanyang likuran, na lumikha ng isang dambuhalang tulak. Ang kanyang katawan ay bumulusok pasulong na parang isang higanting rocket, hinihiwa ang hangin habang ang dagat sa ibaba ay nahahati sa magkabilang panig dahil sa tindi ng puwersa. Pagkatapos, iwinasiwas ni Yihei ang kanyang mahabang buntot at diretsyong sumisid sa kailaliman ng dagat. Ang impact ay nagpadulas ng isang matayog at marahas na alon, habang ang mga nuclear sparks ay tumalsik palabas, na nagbigay liwanag sa isang bahagi ng madilim na karagatan. Ang ganap na anyo ni Demora ay pinakawalan sa sahig ng karagatan. Ang bilis ng galaw ni Yihei ay kapantay na ng anumang modernong submarino. Ginamit niya ang kanyang buntot na parang isang dambuhalang sagwan upang baybayin ang tubig, at dahil sa kanyang enerhiya, ang kanyang mga mata ay nagliwanag na parang mga headlight, na nagbibigay liwanag sa lahat ng bagay sa gitna ng makapal na kadiliman. Ang kanyang buong katawan ay nagbago tungo sa isang ganap na bagong anyo, na tila isang submarine version ni Godzilla. Nababalot siya ng makapal at matigas na baluti, at dahil sa kanyang dambuhalang pangangatawan, perpekto siyang nakaangkop sa madilim at malalim na kapaligiran. Hindi nagtagal, sa kanyang matitigas na kaliskis, ang itim at pulang materyal ay nagsimulang kumulo at umagos na parang buhay na lava. Nang walang pag-aalinlangan, nagpakawala si Yihei ng mga e-cells upang palawakin ang saklaw ng kanyang paghahanap. Sa loob lamang ng maikling sandali, natunto ni Yihei ang posisyon ng submarino. Sa umiikot na tubig, ang mga hibla ng itim at pulang materyal ay pumilipot na parang mga palasong gabay. Isang mahinang tawa ang kumawala sa kanya. Haha, sa wakas, nahanap din kita. Sa gitna ng kalmadong karagatan, ang dambuhalang submarino ay lumitaw na parang isang halimaw na bakal. Mula sa malayo, tila ba ito isang mahabang talam. Ang matulis na unahan nito ay idinisenyo upang maayos na baybayin ang tubig at gumalaw ng tahimik. Ang sasakyang nagngangalang Butcher's Knife ay dating strategic asset ng Snow Country Alliance. Matapos bumagsak ang Alliance, sinamsam ito ng Bloodthorn at ginawang isang gumagalaw na kuta. Isa ito sa mga pinakamoderno at matatag na submarino. Ang makintab nitong katawan at nakakatakot na disenyo ay sapat na upang takutin ang anumang nilalang na nagbabalak lumapit. Habang gumagalaw ito sa isang malawak na bahagi ng seabed, biglang bumagal ang takbo nito. Sa loob ng control room, apurahang nagulat ang supervisor. Sir, nakadetect ang sonar ng isang bagay na mahigit 120 metro ang haba, mabilis na lumalapit sa atin, kasalukuyang nasa 8,000 metro ang layo. Nang marinig ito, kumunot ang noo ng Admiral at nagtanong, isang balyena ba iyan? Agad na sumagot ang operator, Sir, ang lugar na ito ay wala sa ruta ng migrasyon ng mga balyena. Nag-isip ng sandali ang commander, saka nag-utos, gamitan niyo ng acoustic waves para itaboy iyan. Gayunpaman, mabilis na nagulat muli ang operator ng may kaba. Report, hindi epektibo ang acoustic measure. Ang target ay 5,000 metro na lang ang layo at lalo pang bumibilis. Tansya naming tatama ito sa atin sa loob ng wala pang 1 minuto. Napalunok siya at maingat na naghinala. Sa bilis na iyan, maaari kaya itong isang tunay na halimaw na gumagala sa sahig ng dagat. Nang walang pag-aalinlangan, naglabas ang Admiral ng isang matatag at mapagpasyang utos. Ponterihe N. Trident Torpedoes. Naipasa ang utos. Eksaktong isinagawa ng mga tauhan ang combat procedure. Sa loob ng ilang minuto, 2 Trident ang kumawala sa kanilang mga tubo, humaharurot sa kailaliman sa napakabilis na takbo. Agad na ipinakita ng control system ang pagtatapos at kinumpirma, matagumpay na nailunsad ang mga Trident torpedoes. Sa sandaling iyon, patuloy ang pagharurot ni Yihei direkta sa kanyang target sa seabed.
Ang dalawang mabilis na torpedo ay nakalok na sa kanyang direksyon, hinihiwa ang tubig patungo sa kanya. Ramdam ang paparating na puwersang pamatay, bigla siyang huminto sa gitna ng agos, tila sinusuri at tinitimbang ang sitwasyon. Sa sumunod na sandali, isang nakabibinging pagsabog ang yumugyug sa malalalim na bahagi ng tubig. Ang dambuhalang puwersa ng pagsabog ay nagpadala ng marahas na shockwave sa mga agos, na lumikha ng mga alon na kumalat palabas. Ang buong paligid ng seabed ay nanginginig ng malakas dahil sa enerhiyang pinakawalan ng impact. Sa mismong sandaling iyon, halos himatayan sa takot ang mga staff sa control room nang mapagtanto ang malupit na katotohanan. Ang pag-atake ng Trident ay ganap na walang silbi. Sa kanilang mga monitor, hindi isang nawasak na barko ng kaaway ang lumitaw, kundi ang dambuhala at nakapangangilabot na anyo ni Ihei. Nakatayo siya sa gitna ng tubig na parang isang sinaunang halimaw, ang kanyang nakangangang bibig ay nagpapakita ng matatalas na ngiping nakatago sa likod ng usok na amoy radioactive, at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa dami ng nagsasalit-salit na kislap ng kuryente, isang tanawing nagtanim ng matinding sindek sa lahat ng nakakita. Sa loob ng control center ng submarinong Butcher's Knife, ang yanig mula sa pagsabog sa labas ay umalangaw hanggang sa command room, na nagdulot ng marahas na pag-uga. Ang duty officer na nakasaksi sa katatakutang iyon ay naramdaman ang paghampas ng pagsabog sa kanyang buong katawan, umuugong ang kanyang mga tainga at umiikot ang kanyang paningin. Dahil hindi na matagalan ng pressure at ang namumuong takot, napasigaw siya sa tindi ng panik. Agad siyang lumingon sa Admiral, nanginginig ang boses habang nag-uulat na ang mga Trident torpedo ay ganap na walang silbi laban sa nilalang. Namutla ang opisyal, at bakas sa kanyang mga mata ang sindek at desperasyon. Tumayo ang Admiral ng tahimik sa loob ng ilang sandali, pinag-iisip ang mabuti ang kritikal na sitwasyon. Bago pa man makapaglabas ng susunod na utos ang commander, muling sumigaw ang opisyal sa takot upang i-update ang kalagayan. Iniulat niyang ang target ay bumibilis ng hindi normal, mas mabilis pa kaysa kanina. Ayon sa kalkulasyon ng sistema, sa loob ng wala pang 30 segundo, ang higanti ay nasa harap na ng kanilang unahan. Habang kinukumpirma ng navigation system ang papalapit na distansya, napatulala ang opisyal, nanginginig sa takot. Sa pagkakataong ito, tanging mahinang bulong na lang ang lumabas sa kanyang bibig, nasa labas na siya. Lumitaw si Ihei na parang isang dambuhalang biolohikal na barkong pandigma, sumasabay sa agos ng kailaliman habang naglalabas ng mababang atungal na naghahatid ng kilabot sa gulugod. Nang ang distansya ay halos kasing nipas na lang ng buhok, bigla siyang tumagilid at sinalpok ang submarino gamit ang kanyang ulo sa isang mapangwasak na pagsalakay. Ang dambuhalang impact ay nagpatalsik sa sasakyan palabas ng kurso nito, na nag-iwan ng mahabang bakas ng mga puting bula. Ang barkong pandigma ay nayanig ng marahas, na tila ba anumang oras ay magkakapira-piraso. Matapos ang malagim na banggaan, umalangaw ang mga alarma sa bawat kompartimento. Kapwa nawala ng balanse ang opisyal at ang admiral, napakapit na lang sila sa control console upang hindi tumamba. Tuliro silang nagpumilit na tumayo habang ang buong submarino ay tuluyan ng nalubog sa kaguluhan. Ponterihen. Ilunsad ang lahat ng natitirang Trident. Sa gitna ng sandali ng buhay at kamatayan, nag-utos ang admiral ng may determinasyon at walang pag-aalinlangan. Agad na nailunsad ang huling dalawang torpedo, hinihiwa ang tubig patungo sa dambuhalang anyo ni Ihei. Isang marahas na pagsabog ang yumugyug sa tubig, na nagpalabo at nagpagulo sa dagat. Tumama ang dalawang torpedo sa parang bakal na kaliskis ni Ihei, ngunit ang epekto nito ay baliwala, parang kagat lang ng insekto. Nakabalot sa kanyang katawan ng isang makapal na field ng nuclear energy na nagsisilbing isang ganap na panangga. Bigla, isang malawak na guhit ng asol na liwanag ang sumabog, na may hugis ng isang dambuhalang talam na hamati sa karagatan. Ang maningning na talam ay humiwas sa aserong submarino na tila ba pumuputol lang ng papel, tumalsik ang mga sparks at kumalat ang mga shockwave sa kailaliman. Sa loob ng tinamaang kompartimento, sunod-sunod na sumabog ang mga kagamitan at istruktura. Napuno ang masikip na espasyo ng makapal na itim na usok at alikabok ng metal. Nilamon ng apoy ang dalawang figures sa loob, sa sobrang lagim ng eksena, hindi na halos makilala ang kanilang mga katawan. Mula sa nawasak na unahan ng submarino, isang guhit ng pulang liwanag ang biglang sumulpot palabas. Bagamat ang likurang bahagi ng katawan ng submarino ay malubhang nawasak ng pagsabog, ang pinagmumula ng pulang liwanag ay tila hindi man lang nasugatan. Ang lalaking nababalot ng pulang aura ay si Gret,
ang pinuno ng Bloodthorn, isang powerhouse na nasa ranggong S-rank, nakatumbas ng isang Grandmaster. Matipuno ang kanyang pangangatawan na puno ng naglalakihang mga kalamnan, at sa kanyang likod ay nakatato ang simbolo ng kanilang organisasyon. Dahil sa biglaang pananambang, nanumbok ang mga ugat sa kanyang mukha sa tindi ng galit, nagnitngit siya sa hangaring pumatay at sumugod palabas na parang isang malakas na unos. Mabilis na kumalat ang apoy sa kahabaan ng pasilyo patungo sa unahan ng submarino, ngunit itinon ang kanyang lakas sa buong katawan, malakas na sumipa, at bumulusok palabas ng pagkawasak sa napakabilis na takbo. Sa sandaling iyon, naisip niya ang kinabukasang binuo niya para sa Bloodthorn, ang hantingin ng mga kaaway o wasaki ng isang dakilang kapangyarihan. Kailanman ay hindi niya inakalang ang kanyang pinaghirapan ay sisirain lang ng isang kung saang halimaw na sumulpot mula sa kawalan. Nag-apoy ang galit sa kanyang loob, at pinakawalan niya ang lahat ng kanyang lakas habang marahas na sumusugod pasulong. Paano ko matatanggap ang ganitong kapihan? Labis ang pagngingit-ngit ng kanyang ngipin habang nag-iisa sa kailaliman ng dagat. Inilabas niya ang isang malaking vial na kanyang dala, at ang isip niya ay nakatutok lamang sa isang bagay, ang sakunang ito ay sadyang malas lang. Nagkataon lang na nakaharap sila ng isang misteryosong halimaw na biglang lumitaw at winasak ang kanilang submarino. Ang sasakyan ay nagtamo ng matinding pinsala, ang nuclear power system nito ay malapit na sa limitasyon at maaari nang sumabog anumang oras. Sa tindi ng sakit ng katawan at isipan, inilabas niya ang kanyang kapangyarihan at sumigaw sa puot. Nilamon ng galit ang kanyang katwiran, at isa na lang ang nasa isip niya, kailangang mamatay ang halimaw na Samira sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Ibinaling ang lahat ng puot sa kanyang kilos, at buong lakas niyang ibinato ang vial kay Yihei. Sa sandaling iyon, lumingon ang nilalang at nakita ito. Sa tindi ng kaba at galit, sumigaw siya sa gitna ng tubig, "Mamatay ka, halimaw! Sumabog ka kasama ng nuclear core ng submarinong ito." Sigurado siyang mahahati sa magkakapira-piraso si Yihei dahil sa paparating na pagsabog. Ngunit salungat sa kanyang inaasahan, hindi man lang nag-atubili ang nilalang. Sa halip, ibinuka nito ang dambuhalang bibig na tila basesaluan ng vial na ibinato sa kanya. Diretsyong pumasok ang vial sa loob, at agad na itinikom ni Yihei ang kanyang matatalas na panga, ninuya niya ang bagay na tila ba isa lamang itong merienda. Ngumisi pa ito ng may pag-uuyam. Nang makita ito, nangut siya si Gret. Haha, ang Warcraft ay Warcraft pa rin, isang halimaw na walang utak. Napakabobo mo para lulunin ang isang nuclear core. Mabilis siyang nagkalkula sa isip. Ibinato ko ang core na iyon ng may do or die na pananaw. Hindi ako sigurado kung mapapatay ka nito dahil walang talab ang mga pag-atake mula sa labas. Para kang isang maliit na isdang hindi kayang manakit sa akin, pero iba ang usapan kapag ang pagsabog ay nagmula sa loob. Walang pambihirang nilalang ang makakaligtas sa isang nuclear blast sa loob ng kanyang tiyan nang hindi nagkakapira-piraso. Halimaw, sigaw niya. Sa sandaling iyon, isang marahas na nuclear eruption ang nagliyab sa buong katawan ni Yihei. Ang mga alon ng mapanirang enerhiya ay kumalat palabas. Sigurado si Gret na hindi makakaligtas ang nilalang, ngunit ang sumunod na nangyari ay lumampas sa kanyang inaasahan. Dahan-daw ang ibinuka ni Yihei ang kanyang bibig, walang apoy, walang usok, at walang anumang marka ng pinsala. Ang kanyang mukha ay sadyang kalmado, na tila ba hindi kailanman nagkaroon ng pagsabog. Biglang naglaho ang kumpiyansa ni Gret habang nakatitig sa hindi kapani-paniwalang eksena. Napatigil siya sa gitna ng tubig, nanlilisik ang mga mata habang ang malamig na pawis ay bumabalot sa kanyang mukha. Ngayon, mag-isa na lang siyang nakaharap sa dambuhala sa kailaliman ng dagat. Nanginginig ang kanyang buong katawan at napasigaw sa tindi ng sindik. Anong nangyari? Nilunok talaga ng halimaw na ito ang nuclear core pero hindi man lang siya nasugatan. Ngayon, oras na para mamatay ka. Isang malalim na boses ang biglang umalangaw-ngaw direkta sa kanyang isipan. Isang matinding kirot ang nagpumilit kay Gret na nagpatikam ng kanyang bagang, napahawak siya sa kanyang ulo na tila ba sinusubukang harangan ang tunog. Napagtanto niya nang may katatakutan na ang boses ay direktang kumakausap sa kanyang kamalayan, at sa wikang Great Siya pa, isa pang patunay ng kapangyarihan ng nilalang. Tumindi ang panik ng ibuka ni Yihei ang kanyang bibig ng malapad at nag-ipon ng isang nakasisilaw at nakapangangilabot na enerhiya sa loob nito. Ramdam ang panganib, nagmura si Gret sa kanyang isip. Huwag mo akong maliitin. Ako ay isang S-rank na martial artist, isang tunay na grandmaster. Kahit sa ilalim ng tubig, kaya kitang labanan ng tapatan.
Hinigpitan niya ang kanyang mga kalamnan, ang kanyang katawan ay tila isang kwerdas na sobrang higpit ng banat. Bumuhos ang kanyang enerhiya, at mula sa kanyang likuran ay tumubo ang kumpol ng may itim at demonyong galami. Isang malupit na kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata, kasunod ng isang masamang ngisi. Gayunpaman, bago pa man siya makaganti, isang malapot na kulay ube at itim na masa ang biglang sumulpot na parang isang dambuhalang alon. Mabilis itong sumugod direkta sa kanya. Nang makita ang kakaibang substansya, namutla siya sa takot. Ano ang impyernong iyan? Sigaw niya. Biglang namanhid ang kanyang katawan at hindi na siya makagalaw. Ang mga parang bulak na bagay na iyon ay mabilis na humihigop sa kanyang lakas. Pagkatapos, isang hindi matagalang sakit na tila ba sinasakal siya ang tumama sa kanya, dahilan para halos mabaliw na siya. Binalot siya ng makapal na usok, nanunuot sa kanyang mga tainga, mata, ilong, at bibig hanggang sa tuluyan na siyang magapos. Tanging desperadong hiyaw na lamang ang nagawa niya, hindi na makalaban o makagawa ng anuman. Naramdaman niya ang bawat bahagi ng kanyang katawan na dahan daw ang kinakain at tinutunaw mula sa loob. Ngunit paralisado siya, hindi makagalaw o makalaban. Sa kailaliman ng dagat, wala na siyang pag-asang masagip, tanging ang mga desperadong sigaw na lang sa kanyang isip ang natitira. Tigil, pakiusap, itigil niyo na. Samantala, ang nuclear energy ni Yihei ay kumalat sa buong paligid, na bumuo ng isang mapang wasak na damage field na lumamon sa lahat ng bagay. Ang sakit ay umabot sa sukdulang hindi na matagalan. Ang bawat selula sa kanyang katawan ay naghihiwalay na parang mga pira-pirasong walang katapusang nadudurog. Para itong pinapatay at muling binubuhay, para lamang dumanas ng mas matindi pang pagpapahirap. Sa gitna ng pagkapilipit sa hapdi, sumigaw siya sa matinding pagdurusa, "Sino ka ba talaga?" Naglaho na ang lahat ng pag-asa. Walang liwanag sa hinaharap, tanging ang makapal na kadiliman ng desperasyon ang bumabalot sa kanya. Nagbago ang eksena sa ibabaw ng dagat kung saan ang langit ay malalim na asul at walang kaulap-ulap. Ang banayad na sikat ng araw ay nakakalat sa ibabaw ng tubig, na nagluluningning at lumilikha ng isang mapayapa at kalmadong tanawin, na tila ba walang anumang nangyari sa kailaliman ng karagatan. Bigla na lamang, ang matatalas na kaliskis ni Yihei ay bumasag sa ibabaw ng tubig, na sumire sa katahimikan ng paligid. Nahati ang dagat, ang mga haligi ng puting spray ay bumulusok paitaas ng may marahas na puwersa, na mabilis na nagpawi sa payapang atmosfera. Ang kanyang katawan ay humahagibi sa ibabaw ng tubig sa napakabilis na takbo, na parang isang pating na nangangaso sa baybayin. Ang kanyang dorsal fin ay humiwa sa bawat alon, na nag-iiwan ng mahabang bakas ng mga tilamsik habang gumagalaw siya ng napakabilis hanggang sa maging isang malabong anino na lamang sa dagat. Sa kanyang malamig na kalkulasyon, pinili ni Yihei ang kanyang susunod na target, ang rehiyon ng Southeast Triangle. Isang mapamaslang na kaisipan ang dumaan sa kanya. Kayo naman ang haharap sa akin. Ang paningin ay lumipat sa rehiyon ng Southeast Triangle, partikular na sa mga karagatan ng Pilipinas, kung saan ang lahat ay tila normal pa bago ang dumarating na pagsalakay. Isang gwardyang naka-duty ang nagtaas ng kanyang binokulo upang suriin ang dagat, at kumunat ang kanyang noo sa pagkalito. Bumulong siya, "Nagtataka ako. Hindi naman sinabi sa forecast na magiging low tide ngayong araw. Pero bakit may mga tumpok ng lupa na parang mga isla na naka-asli doon sa malayo?" Isang sundalo ang lumapit, tinapik ang balikat ng kanyang kasama, at nagsabi, "Tigilan mo na ang katitig sa dagat. Wala kang mapapala riyan. Nabalitaan mo na ba? Kakatanggap lang natin ng malaking kargamento ng mga armas mula sa Amerika. Marahil ay oras na para kumilos laban sa kaharian ng Siya." Napalingon ang lalaking may hawak na binokulo sa gulat. "Ano, ganoon kabilis? Pero paano na ang mga Grandmaster ng Great Siya? Kahit pa magkaisa ang 12-dosenang bansa rito, duda akong makakatipon tayo ng 5 Grandmaster." Ngumisi ang lumapit na sundalo at nagpaliwanag, "Hindi tayo nag-iisa. Ang nasa likod natin ay ang Northern Biton Union at ang malalakas na puwersa sa Little East Island, na dating sakop ng kaharian ng Siya. Ang mga kaalyado ng Hilaga ay abala sa pakikipaglaban sa Kingdom of Divine Descent sa kanlurang kontinente, kaya hindi sila makakatulong. Ang go signal ng Northern Biton ay nagpapakita na naniniwala silang ang mga pinakamalalakas na combat units ng Great Siya ay naubos na. Kampante silang kaya nilang durugan ang Great Siya sa isang matinding pagsalakay, kaya hinayaan nila tayong kumilos." Tumango ang lalaking may binokulo, nanlilisik ang mga mata sa pananabik.
Kung totoo yan, ito na ang pagkakataong isang beses lang sa 1,000 taon. Pumapanig sa atin ang ihip ng hangin. Sa naririnig ko sa iyo, talagang kinakabahan ako sa tuwa. Bigla na lamang, isang dumagundong na tunog ang narinig mula sa dagat, isang malalim at nakakanginig na atungal na nagpayanig sa lupa. Kapwa na paatras ang mga sundalo, namutla ang kanilang mga mukha sa takot. Nauutol na nagtanong ang isa, ano ang impyernong tunog na iyon? Tumingin sila sa malayo at nakita ang isang dambuhalang tumpok na papalapit, na tila isang bundok na bato na umahan mula sa dagat. Nakapangangilabot dahil ang isla ay gumagalaw, naglalabas ng mababang ungol na naghatid ng kilabot sa kanilang gulugod. Nauutol na sinabi ng sundalong nasa kanan, gumagalaw ang islang iyon. Imposible. Hoy, lumalangoy ito papunta sa atin. Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang exciting na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang kaban ng bayan ay kailangan bantayan, o ang kinabukasan natin ay pupulutin sa kangkungan.